And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Inamin sa akin ng boyfriend ko na nabuntis niya yung babae sa bar. Hi DJ Rocky. I'm one of your fans. Madalas akong nakikinig sa'yo. Ang dami mo nang naikuwentong nakapagpaiyak sa akin. Siyempre meron ding nakapagpasaya sa akin. Pero hindi ko akalain na maiisipan ko na magsulat para magbahagi ng sarili kong pinagdaraanan. Masyadong mabigat ang pinagdaraanan ko ngayon. Sumulat ako para kahit papano gumaan ang nararamdaman ko. At baka sakali rin na makahingi ng advice from you and your listeners. Itago niyo ako sa pangalang Akil. At ito, ang aking secret file. Isa akong masayahing babae. Mabait. Sabi nila, mahaba ang pasensya, marunong makisama, at palakaibigan. Meron akong boyfriend. Itago natin siya sa pangalang Lino. Yun daw ang dahilan kung bakit na-in-love siya sa akin. Yung qualities na meron ako. August 2021 nang maging kami. Masaya kaming dalawa. Ma-effort siya. Ramdam na ramdam ko ang princess treatment. Hatid sundo sa trabaho. Araw-araw may bulaklak. Yung bang araw-araw para kang nililigawan. Kaya nga, nasabi ko sa sarili ko, eto na ang the one ko. Lumipas ang mga araw. Ang saya pa rin namin. At kung may dumating mang problema, ay nasusolusyonan namin. Until July 2022. Niyaya ako ni Lino na uminom sa isang bar sa Pasig. Kasama raw ang mga kaibigan niya. Normal naman lahat ng nangyayari. Nagiinom lahat ng masaya. Lumipas ang oras. Merong isang babae sa kabilang table na napapansin kong nagpapakyut sa boyfriend ko. Yung boyfriend ko naman hindi maiwasan na tumingin dun sa babae. Hanggang sa napansin kong nagtinginan talaga silang dalawa. Ang lagkit. Yung para bang may pinapahiwatig ang bawat isa. Then I confronted my boyfriend. Selos na selos ako.
Pero, siya pa ang nagalit. Nag-walk out ako. At ang masakit dito, hinayaan niya akong umalis mag-isa. After that night, hindi ko na alam kung anong nangyari sa bar. Pero may mga naririnig-rinig ako sa mga kaibigan niya na nagkakilala na yung boyfriend ko at yung girl sa bar. Days passed by. Cold na sa akin si Leno. Parang ang boring na ng relasyon namin. Pero wala, mahal ko. Hindi ako agad-agad susuko. May 26, 2022, birthday ng boyfriend ko. Nagpaalam siya sa akin na pupunta siya ng bar. Kasama ulit ang mga kaibigan niya. Then I told him na gusto kong sumama. Pero ang sagot niya sa akin, huwag ka nang sumama, hindi ka naman umiinom eh. But I insisted na sumama ako. Birthday niya yun. Pero wala ako. At may mga kasama na naman siya ng mga babae. And then sabi niya, edi, ikaw na lang sumama sa kanila. Natahimik ako. Hindi ako nakasama. Nalaman ko sa isang kaibigan niya na kaya ayaw akong isama ni Lino ay dahil inimbitahan din ng boyfriend ko yung girl na na-meet niya sa bar. I confronted him again. Tinanong ko siya kung bakit niya nagawa sa akin ang mga bagay na to. Pero ang tanging sagot lang niya ay, sorry, ayusin natin to. So I gave him a second chance para maayos kami. Pero that time hindi ako naniniwala na sincere siya sa sorry niya. Meron akong kutob na may communication. Siya at yung babaeng na-meet niya sa bar. June 3, 2024. Nagpaalam sa akin uli ang boyfriend ko na magbabar with his cousin. Pinayagan ko, maayos ang usapan namin. I-update niya lang ako. Nang makarating siya sa bar, he texted me. Nandun na daw sila. Hindi ko na namalayan. Nakatulog na ako. Nagising ako ng madaling araw, 4:00 yun. Wala ni isang text yung boyfriend ko. Tinanong ko siya kung nasa na siya. Nag-reply siya na loobat na raw at pauwi na. So kahit papano na-relieve ako. Bumalik uli ako sa pagkakatulog. Pagkagising ko ng 5:00 ng umaga uli, wala na naman akong natanggap na mensahe mula sa kanya. Sinubukan kong tawagan yung number niya pero wala akong marinig na boses niya. Dahil out of reach. Yung pinsan niya hindi rin makontak. Iba yung kutob ko nung time na yon. Parang may tumutulak at bumubulong sa akin. Napuntahan ko yung lugar na yon. Kaya dali-dali akong naligo. Nagbihis around 6 a.m. Nag-book ng isang ride app. Then after that, I arrived dun sa area. Tapos, pumunta ako sa isang lugar na malapit doon sa bar kung saan nag-inuman yung boyfriend ko at yung pinsan niya.
Dun sa area na yun, merong motorist hotel. Dumiretso ako sa parking lot. Pagdating ko sa parking lot, para akong pinagbagsakan ng hollow blocks. Nanginginig ako sa mga nakikita ko. Nandoon ang sasakyan ng boyfriend ko. Nandun. Napaiyak na ako. Pakiramdam ko, nangihina ang buong katawan ko. Ang sakit-sakit. After kong makita yon, lumabas ako ng parking lot. Gumilid ako. Inantay ko silang mag-check out. Tinawagan ko yung isa sa mga pinagkakatiwalaan kong kaibigan na puntahan ako. Pagdating ng kaibigan ko, she asked me kung bakit daw ako nandoon. Sinabi ko sa kanya na nasa loob ng motel ang boyfriend ko. Dumaan ang oras, 12:00 ng tanghali, lumabas na ang sasakyan ng boyfriend ko. Pagkalabas, hinaharang ko agad ang sarili ko. Dinuro-duro ko siya. Pero hindi niya ako binaba. Kahit yung window niya, hindi niya binaba. Sa sobrang pagkagigil ko, hinampas ko yung bumper ng sasakyan niya. Hinampas ko ng hinampas. Pero dali-dali niyang hinarurot ang sasakyan niya papalayo. Galit na galit ako. Ang sakit-sakit. Hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin yun. Yung sakit na yun. Mahal ko eh. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya mabatawan. Year 2023. Kami pa rin. Si girl sa bar pa rin ang pinag-aawayan namin ni Lino. Then September, dumating na yung pangyayari na hindi ko kailanman gustong mangyari. Inamin sa akin ng boyfriend ko na nabuntis niya yung babae sa bar. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote ko. Pero, pumayag ako. Pumayag ako sa setup na yung bata lang talaga ang gusto niya. Ibibigay niya yung pangangailangan ng bata, pero ako pa rin. Ako pa rin ang gusto niya, ako pa rin ang nasa tabi niya. Ang tanga lang. Alam mo, DJ Rocky, ang gusto niya na mangyari, titira kami sa isang bahay. Yung babae na nakilala niya sa bar, ibibigay niya lang kung ano yung pangangailangan. Habang papalapit yung kapanganakan ng babae, takot ako na baka hindi ako yung piliin ng boyfriend ko. Bakit hindi na lang sa akin ibinigay ng Panginoon yung pagkakataon na maging nanay ng bata? Sa totoo lang, hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin. Meron na lang akong mensahe para kay Lino. Hindi ko lubos maisip, Lino, na sa 2 taon at kalahating buwan, ang dami nating pagdaraan ng masasakit. Until now, napapatanong pa rin ako
Hanggang kailan ba tayo ilulugmok sa problema? Hanggang kailan ba? Ayoko naman talagang magdrama kasi ayoko mag-isip tayo. Gusto ko masaya lang tayo. Pero dahil nagbe-breakdown na naman ako, gusto kong sabihin sa'yo lahat. Gusto ko mag-thank you sa'yo, pati sa pamilya mo sa pagtanggap sa akin. Dito sa inyo, naramdaman ko yung pagmamahal niyo sa akin. Kahit ganito yung sitwasyon natin, yung suporta nasa atin pa rin. Pangalawa, hindi ko alam kung saan patungo itong relasyon na to. Maraming pwedeng mangyari sa mga susunod pang araw. Basta, ang sinisiguro ko lang, lalaban at lalaban ako. Magsasakripisyo ako. Isusugal kita hanggang dulo. Lalaban ako para maibalik ka lang sa akin. Pangatlo, hindi ako mag-e-expect na ako yung pipiliin mo hanggang huli. Hindi kita pipilitin. Gusto ko pumili ka kung ano talagang nararamdaman mo. Alam kong magulo ang utak mo hanggang ngayon, pero kung sakaling makapagdesisyon ka, hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi. Pang-apat, kung ako pa rin talaga makakaasa ka na ituturing ko na anak mo ay anak ko. Tatanggapin ko siya ng buong buo, aalagaan ko siya na parang sa akin. Hindi ko aagawin yung pagiging nanay ng girl. Panglima, kung ako talaga, huwag mo nang bigyan ng motibo yung isa para hindi na umasa. Baka kaya mo ginagawa yung mga bagay na yun kasi gusto mo maayos kayo. Pang-anim, sana maging lesson lahat itong mga nangyari sa atin. Sana maitrato mo na ako ng tama. Deserve ko naman yung treatment na maranasan ko man lang uli na mahalin at alagaan. Kung paano mo ko minamahal at inaalagaan noon. Sana malumbalik na yun. And lastly, kung tayo talaga hanggang huli, palagi mong tatandaan na ikaw ang palagi kong pipiliin. Araw-araw. Pero kung hindi naman ako hanggang huli, hiling ko lang sana maayos pa rin tayo. Kumbaga, in good terms. No more parinigan. Mamumuhay ng tahimik. Lino, mahal na mahal kita. Minahal kita hindi dahil mapera ka. Hindi dahil may kotse ka. Hindi dahil pogi ka. Minahal kita sa kung ano ka at sino ka. Bad side at good side, lahat minahal ko. And despite of everything, ikaw at ikaw pa rin hanggang huli. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat po. Muli, ako si Akil. At ito, ang aking secret file.